Lucas, 13 kabanata. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo habang ang mga ito'y nag-aalay sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, dahil sa sinapit ng mga taga-Galileyang yun ay sila na ang pinakamasama sa lahat ng mga taga-Galileya? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila." Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang upasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno. Ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng upasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka po sakaling mamunga na sa darating na taon. Kung hindi pa, ipaputol na po ninyo." Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang likha na isang masamang espiritu. Siya'y hukot na hukot at hindi na makauna. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi sa kanya, "Magaling na kayo." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, at noon di gumaling ang babae at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na yung kayo pumarito, upang kayo'y mapagaling sa inyong mga sakit. Huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus sa sagot niyang ito. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa niya. Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ito ihahambing? Ang katulad nito'y isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy. At ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Ito'y katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Kaya't umalsa ang buong masa." Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. May nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Ngunit sasabihin niya sa inyo, 'Hindi ko kayo nakikilala.' Sasabihin naman ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo.'
at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasabihin naman niya, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na mapaggawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at dudulog sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, Umalis na kayo rito, sapagkat ibig kayong ipapatay ni Herodes. Subalit sumagot siya, Sabihin ninyo sa asong gubat na yon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas, at sa 3 araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem! Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.